everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po akong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia para maghahatid na naman sa inyo ng isang panibagong kwento na talaga namang kaaaliwan nyo at talaga namang mapapatanong kayo sa sarili nyo, kaya ko kayang gawin yun? Kaya ko kayang ipahamak ang taong mahal ko? Wag lang siyang mawala sa akin. Nako, nakakaintriga, no? Pero bago natin yan puntahan at bago natin pag-usapan ang storyang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw, nais ko munang i-welcome lahat ng ating mga bagong tagapakinig, ating mga bagong subscribers. Hello po sa inyo. Welcome po sa ating YouTube channel and welcome po sa ating programang Dear Mama Mia. Naway magustuhan yung tumambay dito. At kung nakapag-subscribe kayo, please make sure to click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video at storya na ating i-upload. And syempre po, kung meron naman kayong mga sarili nyong storya, huwag kayong magatubili na i-share sa atin yan. Ibahagi sa ating channel yan nang sa ganun ay maraming ma-inspire, marami ang matuto mula sa iyong mga naging karanasan. Pero bago yan, as promised po, nais ko munang batiin lahat ng mga nakinig sa atin, nag-take ng time na mag-comment. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Nako, maraming naiyak sa ating storya. Pero bago yan, sa shoutout ko muna si Julie. Hi Julie! Si Jeanette Julie. Hello po sa inyo. Lomontad Belinda, maraming salamat sa iyong pakikinig. At syempre kay Ann Soto, kay Ray Rapisora, maraming salamat. Sabi ni hindi ko alam kung anong pangalan niya. Sabi niya, mapaglaro talaga ang tadhana. Totoo naman, mapaglaro ang tadhana. Pero mas lalong mapaglaro yung isip mo at syempre, yung puso mo. Ay! Emily Lacuesta, hello sa'yo. Maraming salamat sa iyong pakikinig and syempre sa pag-take ng time na mag-comment, na mag-advise sa ating mga senders. Kasi ako naman ay limited lang po ang aking maa-advise dahil hindi naman po ako expert sa mga ganyan. So mabuti na yung may mga nagko-comment para naman may mabasa yung ating letter sender para makita niya, ay, ganito pala ang dapat kong gawin. Ganun. Mali pala yung sinabi ni Mami. Hello po sa mga Pineda family sa Iloilo na laging nakikinig. Dea Pineda, maraming salamat sa iyo. Maribel Figuracion, maraming salamat. Maria Lynn Balais, thank you so much sa Calderon and Balais family from Catarman, Northern Samar. Maraming thank you. Jenny V. Pineda, ang daming Pinedang nakikinig sa atin. Charot. Eric Gomez, maraming thank you. Marilo Del Monte, Josephine Valerio, maraming salamat. Quick Thinker, hello sa'yo. Morenang Ilocana. Kung tipo mo'y mestiza, chinita. Alam niyo yung trend na ganyan sa TikTok. Hello po. Marivek Langob, maraming salamat sa iyong pakikinig. And 50th birthday niya raw ngayong March 9. Oy, advance happy birthday, malapit na yon. Rose Kalang from Kuwait, maraming thank you sa iyong pakikinig. At syempre sa mga OFWs natin all over the world, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Maraming salamat po at lagi niyong binibigyang pansin itong ating channel sa mga taga Riyadh, Brunei, USA, Japan, South Korea, saan pa yun, sa Damam. Alon, hello po sa inyo. Cherry and Faiza, maraming salamat sa pakikinig. Hello Riza, Gimaras Girl, thank you so much sa iyong pakikinig. At syempre, kay Freaky, hindi ko muna mabasahin, baka maponga tayo ng YouTube dito. Sa mga taga Qatar, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Mr. Team MR. Ayun, Team MR. Hello po sa inyo. Liza Ana LJ. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Maria, thank you so much. Maria. Liza Chen. Riza Carlos, thank you. Vic Manzanares. Maraming salamat, Sir Vic. Glyza Bilbar, maraming salamat Glyza, always watching from Malaysia. Hello po sa mga taga Malaysia. Sa mga taga Hong Kong, sa mga taga Oman, taga Zamboanga City, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayun, and syempre, sa mga nag-comment ng videos natin kahapon, hello sa inyo, maraming salamat. Emily Aceres from Tangkaran, Hirona, Tarlac, maraming salamat sa iyo, sa lahat ng mga taga Singapore na OFWs natin dyan. Shantik, maraming salamat from Saudi Arabia. Estet Satore from Karkar, Cebu City.
Sino pa ba? Maraming. Diana of Cavite. Hello, Colasio. Josie Maliare. Antonio Villanueva. Maraming salamat. Ayan. Dapat yung single, yung iyong iyo. Oo. Hindi ka naman bibigyan ni Lord ng mga, 'di ba, mga komplikadong mga relasyon. Kapag komplikado yan, ako, mag-isip-isip ka na. Ayan, hello kay Mayen Miller from Hong Kong. Jola Villa, ayun, maraming salamat Jola Villa. Josie Vina, thank you. Ganda ng kwento. Pa-shoutout po sa Sabrina Printing from Bulacan. Hello po Sabrina Printing. Geraldine kay Torbanos, maraming salamat sa'yo. And syempre, yung mga hindi naman nagbe-mention ng kanilang mga name, hello po. Chazi Chai, maraming salamat. Gemaline Tabahero, J. Ranoy, Ilocanang Chinita. Kanina Ilocanang ngayon Ilocanang Chinita. Kanina, Ilocanang Morena. Tama ba yun? Olicana ba yun? Hello po sa mga listeners natin sa Hong Kong. Maraming salamat. Waiting daw sila sa storya ko. Hi sa Kitola and Villena family. Ayan, Glimar Bailon. Maraming salamat. Jovi Orienyo, na always nag-aabang pero hindi naman laging nagko-comment. Hello sa iyo, Jovi. Mga Marites daw sa Lotasor, Malvar, Batangas. Nako, kahit saan naman may mga Marites. Kahit dito sa amin. Kahit ang iyong lingkod, paminsan-minsan, Marites. Nako. Anyways, masyadong mahaba na ang ating pagbabasa ng inyong mga comments. Rest assured, yung mga hindi nabasa, babasahin natin yan sa susunod nating programa and syempre sa susunod nating upload. Sa ngayon, puntahan muna natin ang ating letter sender na si Leslie. Nako, kayo talaga'y maantig. Feeling ko yung mga babae makaka-relate sa kanyang story at yung mga lalaki naman ganun. Anyways, wag na nating patagalin. Simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ano ba ang kaya mong gawin? Wag lang mawala sa'yo ang taong pinakamamahal mo. Kaya mo bang magpakatanga ng paulit-ulit? Kaya mo bang magpatawad ng paulit-ulit kahit na iisa lang naman ang kanyang nagiging kasalanan sa bawat saglit? O kaya mo bang igapos siya sa isang pagsasamang pareho naman kayong dalawang magiging miserable? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Leslie. Mama Mia, nag-iisa po akong anak. 21 years old ako nung parehong mamatay ang mga magulang ko. Unang namatay ang papa ko, January. Pagkatapos, bago matapos ang taon, ay namatay rin ang mama ko. Naging ulilang lubos ako, Mama Mia. Ang tanging kasama ko na lamang ay ang mga kaibigan ko. Particularly si Karen. Si Karen po ay best friend ko mula nung college pa lamang kami. Mama Mia, mahirap ang mawalan ng magulang. Wala ka nang masasandalang iba. Though andyan naman si Karen, pero masasabi ko po, Mama Mia, na iba pa rin talaga kapag pamilya mo ang kasama mo. Kaso wala na akong choice. Nag-iisa na lang ako sa buhay, kaya kailangan kong lumaban. Buti na lang talaga at nung mamatay ang mga magulang ko, ay kakagraduate ko lamang ng college. Naisip ko noon, Mama Mia, siguro yun lang talaga ang inantay ng aking mga magulang para tuluyan na silang makapagpahinga sa buhay. Kahit na masakit, kahit na mahirap, kahit na gabi-gabi akong umiiyak, ay tinanggap ko na lang ang katotohanan na mag-isa na lang talaga ako sa buhay. Tinanggap ko na lang ang katotohanan na wala na akong magiging kasama pa. Nung makahanap na ako ng trabaho, ay lumipat ako sa isang mas maliit na bahay. Hindi kasi namin pag-aari yung bahay na tinitirhan namin. Pag-aari yun ng tita ko na nasa ibang bansa na ginawa lamang caretaker ang aking mga magulang. At nung makabalik na ang tita ko for good ay kailangan ko nang umalis. Leslie, hindi mo naman kailangang bumukod ng bahay. Malaki tong bahay. Pwede mong i-keep yung kwarto mo. Pwede kang makisama sa amin, sabi ng tita ko. Hindi ako sanay na nakikisama sa iba, lalo na kay tita na hindi naman ako sanay na lagi kong nakikita noon.
Naku tita, maraming salamat po sa offer. Pero kailangan ko po kasi talaga na matutong mabuhay ng ako lang. Alam mo, nagpapasalamat ako sa iyo tita. Kaso lang, kailangan kong matuto na hindi sumasandal sa iba eh. Sana maintindihan mo. Alam mo Leslie, kung nasaan man ang mga magulang mo, siguradong proud na proud sila sa iyo ngayon. Siguradong alam nila na pinalaki ka nila ng maayos. Kaya good luck sa buhay mo ha. Pero kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong dahil hindi naman kita pagdadamutan. Sabi ng tita. Nagpaalam na ako Mama Mia dahil nakahanap na ako ng isang mas maliit na bahay. Actually apartment type ang nakahanap ko. Yun lang kasi ang kinakaya ng sweldo ko noon. Iniisip ko pa nga paano ba magkakasya ang kinikita ko. Well, pag gusto, maraming paraan. Nagkasya nga Mama Mia kahit papaano hanggang sa na-promote na ako. Magandang takbo ng career ko Mama Mia. Meron naman akong panakanakang dinidate pero wala talaga akong sineseryoso. Wala akong sineseryosong karelasyon dahil ang sabi ko noon sa sarili ko, kailangan ko munang buuin ang aking pagkatao bago ako pumasok sa isang relasyon. Meron naman akong dinidate, meron naman akong nakaka-fling. Oo Mama Mia, hindi naman ako inosente, hindi na rin naman ako virgin. Sa totoo niyan, may mga ka-casual sex naman ako paminsan-minsan. Alam mo na, pangangailangan ng katawan. Pero hanggang dun lang. Wala naman akong sineseryoso sa mga yon dahil ang naiisip ko noon ay kailangan kong pagtuunan ang sarili kong buhay. Pero Mama Mia, ang sabi nga nila, kung kailan ka hindi naghahanap, doon dumarating ang para sa'yo. Hanggang sa makilala ko si Roy. Si Roy ay kaibigan ng boyfriend ni Karen. Isang araw ay nag-aya itong si Karen na mag-bar kami. Akala ko kaming dalawa lamang pero sinama pala niya ang boyfriend niya. At nung nalaman ng boyfriend niya na kasama pala ako, ay inimbitahan nito ang isa niyang kaibigan na single din daw nung mga panahon na yun. Alam mo Leslie, itong si Roy, naku, mag-aapat na taon na yung single. Pareho kayong dalawa pabanjing-banjing lang sa buhay. Pa-casual hook up lang, ganun. Pero walang siniseryoso. Malay mo, kayo na ang magiging para sa isa't isa. Tukso sa akin ng boyfriend ni Karen. Hindi pa dumarating si Roy noon. Alam nyo, kung alam ko lang na siniset up nyo ako sa isang blind date, sana hindi na lang ako sumama sa inyong magjowa. Pwede naman akong gumimik ng ako lang, sabi ko. Aalis na sana ako pero pinigilan ako ni Karen. Hanggang sa dumating na nga yung Roy Mama Mia. Pinakilala nila kami ng formal. Well, hindi naman kagwapuhan masyado si Roy. May itsura siya Mama Mia pero hindi yung masasabi mong gwapong-gwapo talaga. Parang yung sakto lang. Sakto lang ang tangkad, sakto lang ang skin complexion, sakto lang din ang mukha. Nung malaman ko Mama Mia na manager pala siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan nilang dalawa ng boyfriend ni Karen, doon ko naisip na siguro nga pareho talaga kaming dalawa. Pareho kami na ang tanging gusto ay ang magiging maayos ang buhay. Mama Mia, bago matapos ang gabing yon ay nag-exchange kami ng number ni Roy. Tinukso pa nga ako ni Karen nung nalaman niya na nag-exchange kami ng numero. Ano ka ba Karen? Pagiging magkaibigan lang naman yun. Yun naman ang gusto nyo, di ba? Maging magkaibigan kami. Oo nga, pero ang aga ha? Ang aga niyong lumandi sa isa't isa. Sabi ni Karen. Hindi ko na lang pinansin ang panunukso niya Mama Mia. Pero yun naman ang totoong nangyari. Dahil pagkatapos ng araw na yun, kinabukasan ay tinawagan ako ni Roy. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang gumimik. Sabi ko, pagod ako. Gusto ko na lang kumain at umuwi diretso sa bahay para magpahinga. Naku, sakto pala. Hindi pa rin ako nagdi-dinner. Gusto mo ba sunduin kita? Pagkatapos ay mag-dinner tayong dalawa? Sabi ni Roy.
Mama Mia, ayoko naman sana talaga pero pinagbigyan ko na lang din siya. Pero habang magkausap kami noon na nagdi-dinner, ay naisip kong hindi pala boring kasama si Roy. Hindi pala siya tulad ng ibang lalaki na laging pagyayabang tungkol sa mga trabaho nila, sa mga achievements nila, o sa mga nagiging babae nila ang pinag-uusapan namin. Si Roy ay kakaiba. Tinatanong niya ang tungkol sa buhay ko. Interesado siyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Bukod sa mga bagay-bagay tungkol sa akin, Mama Mia, ay nag-share din siya ng mga in-depth na mga information tungkol sa buhay niya. Tulad na lamang nung minsan pala siyang naloko ng kaniyang long-time girlfriend at sumama ito sa iba. Sa best friend niya pa talaga dati. Naisip ko, Mama Mia, magkaiba pala kami ni Roy. Hindi ako pumapatol ng seryosong relasyon dahil gusto kong mag-focus sa sarili ko. Pero si Roy, hindi siya pumapatol sa seryosong relasyon dahil nasaktan na siya noon at ayaw niyang mangyari iyon ulit sa kanya. At dahil nga sa mga pag-uusap namin yun ay unti-unti kaming nagiging close ni Roy. Hanggang sa isang araw, matapos kaming mag-bar, Mama Mia, ay naisip namin na pumunta sa place ni Roy. At doon na nga unang nangyari ang mga bagay na dapat ay matagal na naming ginawa kung fling lang ang gusto namin sa isa't isa. Oo, Mama Mia, isang buwan matapos kaming magkakilala ay binigay ko ng pagkababae ko kay Roy. Mama Mia, magaling sa kama si Roy. Alam ko yon dahil marami na akong comparison. Marami na akong nakakasex, Mama Mia, pero kakaiba si Roy. Magaling siya. Siya ang tipo ng lalaki, Mama Mia, na hindi pumapayag na siya lang ang nag-e-enjoy sa sex. Siya ang tipo ng lalaki na pinaparamdam talaga sa akin at inuuna talaga ang satisfaction ko bago ang sa kanya. Mama Mia, hindi ko rin ipagkakaila na sa lahat ng mga nakasex ko, si Roy ang pinaka-dax. Kaya naman masasabi ko talaga na nag-enjoy ako sa piling niya. Ilang beses pa kaming nag-sex nang wala kaming relasyon. Kahit saan. Minsan pa nga sa CR ng bar na aming pinuntahan. Minsan din, Mama Mia, sa isang public CR na maraming tao. Mahilig kami sa ganon ni Roy. Mahilig kami sa mga pampublikong mga lugar at mahilig kami sa thrill dalawa. Hanggang sa isang araw, matapos kaming mag-sex sa isang motel malapit lang sa opisina namin dahil quickie lang yun, Mama Mia, at lunch break lang yun. Bigla niya akong tinanong kung payag raw ba ako na maging girlfriend niya. At dahil nga nasa high pa ako noon, mula sa naging bakbakan naming dalawa ay agad akong pumayag na maging girlfriend niya. Yun ang opisyal na araw na naging magkarelasyon kaming dalawa ni Roy. Mama Mia, masayang masaya ang relasyon naming dalawa. Puno ng kulitan, puno ng gala, puno ng kain sa labas at syempre puno ng sex. Hindi ko na alam noon, Mama Mia, kung paano bang pakiramdam nang hindi ko kasama si Roy sa araw-araw. Siya na lang lagi ang hinahanap ko. Hanggang sa naisipan naming dalawa na mag-live-in na. At nung nag-live-in kami, matapos lang ang 3 buwan ay biglang nagtanong si Roy sa akin kung handa na raw ba ako na magpakasal sa kanya. Mama Mia, masayang masaya ako nung araw na inaya niya akong magpakasal. Agad akong pumayag. 3 buwan din ang naging preparasyon bago ang araw ng kasal. Hindi naman bongga pero pareho naman kami ni Roy na may matinong trabaho kaya masasabi ko na disente rin naman ang naging kasal namin. Imbitado ang mga tito-tita ko, imbitado rin lahat ng pamilya niya, pati na mga kaibigan namin. Masasabi ko, Mama Mia, na yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang maging opisyal na misis ni Roy. Naisip ko noon wala na talagang makakaagaw sa akin kay Roy. Wala na talaga akong iba pang hahanapin pa. Nawala nga ang mga magulang ko, meron naman akong makakasama sa habang buhay
na laging nandyan at lagi akong aalalayan at hinding-hindi ako iiwanan. Masaya ako, Mama Mia. Sa bawat araw na lumilipas sa aming relasyon ay masayang-masaya ako. Pero matapos lamang ang 6 na buwan ay isang tanong ang binitawan sa akin ni Roy. Leslie, kailan ba tayo magpapamilya? Pwede naman, Roy. Hindi naman tayo nagkokontrol, di ba? Sadyang hindi pa lang siguro talaga panahon para mabuntis ako. Sabi ko sa kanya. Siguro hindi ka nabubuntis dahil busy tayong dalawa sa trabaho. Paano kaya kung mag-resign ka na lang? Mama Mia, mahal ko ang trabaho ko. Masaya ako sa trabaho ko pero mas mahal ko si Roy. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kaya kong i-give up ang lahat sa kanya. Gusto niya raw kasi na kapag nakakauwi siya ng bahay ay nandun ako at naghihintay sa kanya. Gusto niya, Mama Mia, maging katulad ako ng nanay niya na isang housewife. Well, masaya naman sigurong maging housewife. Ganun nga ang mama ko at hindi naman siya kailanman nagreklamo sa papa ko. Kaya nag-resign ako. Girl, sigurado ka na ba talaga dyan sa pagre-resign mo? Tanong ni Karen. Kilala kita eh. Gusto mo independent ka. Gusto mo may sarili kang pera. Karen, iba na ngayon. May asawa na ako. Kaya lahat ng desisyon ko sa buhay, siya na ang magiging sentro nito. Tama naman si Roy eh. Paano kami magkakaanak kung pareho kaming, stress? Baka nga kaya hindi kami nakakabuo dahil stress ako. Bakit, nagpa-check up ka na ba? Tanong ulit ni Karen. Oo eh. Meron daw akong PCOS, sabi ng doktor. Kailangan kong i-treat yun kaya kailangan kong dun mag-focus. Sabi ko naman. Well, bahala ka, desisyon mo yan. Pero sigurado ka ba talaga na hinding-hindi mo yan pagsisisihan, ha? Tanong niya ulit. Sigurado na ako, Karen, ano ka ba? At isa pa, pwede naman tayong magkita kahit kailan, di ba? Alam ko naman mahilig kang umabsent. Kaya kapag naka-leave ka, tawagan mo lang ako, pwede tayong magkitang dalawa. Sabi ko. Tumawa na lang si Karen, Mama Mia, at natuloy nga ang resignation ko. Nasa bahay na lang ako. At nung nasa bahay na ako ay mas naging intense pa ang sex life naming dalawa ng asawa ko. Kahit saan sa loob ng bahay. Sa banyo, sa kusina, sa sala, sa kwarto. Maging sa balcony, Mama Mia, lalo na kapag gabi, ay may nangyayari sa aming dalawa ni Roy. Masaya ako sa mga unang buwan ng pagiging housewife ko. Masaya pala na pagsilbihan ng asawa mo. Masaya pala, Mama Mia, yung kapag dumarating siya ay nandyan ka at nakangiti siyang sinasalubong. Masaya pala na kapag dumarating siya ay agad niyang kinukwento sa iyo ang tungkol sa mga nangyari sa buhay niya ng buong araw. Masaya ang ganon. At naging masaya nga ako. Pero Mama Mia, pagkatapos lamang ng ilang buwan ay may mga pagbabago na akong nararamdaman sa asawa ko. Mga pagbabago na wala naman noon. Kakaibang mga pagbabago. Hindi na kami masyadong nagsisex. At kung nagsisex man kami, Mama Mia, hindi na siya tulad ng dati na inaalala kung nag-enjoy ba ako. Na inaalala kung meron ba akong naramdaman na kasiyahan sa naganap na pag-iisa naming dalawa. Ngayon, Mama Mia, ay parang ang bilis-bilis na lang niyang matapos. Na para bang kapag may nangyayari sa aming dalawa, parang obligasyon na lang at hindi na siya nag-e-enjoy ng sobra. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Doon, Mama Mia, unti-unti akong nagiging paranoid. Doon ay parang may naiisip na akong kakaiba. May pumapasok na sa puso at isip ko. Baka may nangyayaring hindi maganda kay Roy. Baka meron na siyang ibang pinag-iinitan kaya siya nanlalamig sa akin. Kaya naman isang araw, Mama Mia, nung pumasok siya sa banyo at naiwan niya ang cellphone niya dahil maliligo siya, agad ko yung binuksan.
Buti na lang at hindi siya nag-change ng password. At doon nakita ako, may kachat siyang iba. May kakita siyang iba. Agad ko siyang pinasok sa banyo at kinonfront. Agad naman siyang umamin sa akin. Sino to? Sino tong angel na to, Haroy? Bakit? Bakit may pa-babe-babe pa kayong dalawa? At bakit may sabi dito na magkita kayo sa favorite spot ninyo? Ano to? Niloloko mo ko? Ano to? May babae ka? Sunod-sunod kong tanong. Humingi naman siya agad ng pasensya sa akin, Mama Mia. Ang sabi niya, hindi na raw niya uulitin. Leslie, sorry. Sorry talaga, nadala lang ako eh. Nadala lang ako sa panunukso niya sa akin. Bakit? Saan mo ba nakilala yung angel na yon, ha? Bakit ka natutukso sa kanya? Ano kasi, kliyente namin sila. Tapos may mga ilang araw na lumalabas kami para pag-usapan yung project. Doon, inaakit-akit nga ako. Pasensya ka na, Leslie. Hindi na talaga mauulit, promise. Makipaghiwalay ka ngayon din sa babaeng yan. Sabihin mo na ayaw mo na sa kanya. Agad namang tinawagan ni Roy yung babae. Pinarinig pa niya sa akin ng loudspeaker ang kanilang pinag-usapan. Sigurado ka ba talaga na makikipaghiwalay ka sa akin, Roy? Bakit? Mas gusto mo ba talaga yung boring mong asawa? Sabi ng babae. Gusto ko sanang sumabat, Mama Mia, pero si Roy na ang nagsabi na ayaw na niya at pinutol na niya yung tawag. Masakit, Mama Mia. Masakit ang nalaman ko. Masakit ang nadiskubre ko. Akala ko noon si Roy ang isang lalaki na kailanman ay hinding-hindi ako magagawang saktan at lokohin. Akala ko noon ay siya ang lalaki na binigay sa akin ng may kapal. Pero bakit ngayon? Bakit niloloko niya ako? Pag-alis ni Roy ay agad kong tinawagan si Karen. Buti na lang at game na game naman itong isa na umabsent sa trabaho. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Talaga? Nagawa yan ni Roy? Naku naman, lintik talaga yung asawa mo, no? Palibhasa, Dax. Kaya alam niyang hindi madadisappoint yung mga babae sa kanya. O naman talaga. So paano ngayon yan, girl? Hihiwalayan mo ba? Tanong ni Karen. Girl, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang hiwalayan siya. Hindi naman kami basta-basta lang na magjowa eh. Hindi naman kami basta-basta lang na mag-live-in partner. Mag-asawa kaming dalawa. At isa pa, tinapos na niya yung relasyon nila eh. Sigurado ka ba na tapos na? Baka sa harapan mo lang tapos na. Sa likuran, sigurado ka ba? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Karen. Alam mo, mas mabuti sundan mo yung asawa mo kung saan niya nagpupunta. Para malaman mo kung may kasamang iba. Para malaman mo na rin kung anong itsura ng angel na yan. Bakit ka ipagpapapalit ni Roy ang ganda-ganda mo? Siya nga hindi kagwapuhan. Buti na lang talaga at Dax. Pangangantsaw pa ni Karen. Mama Mia, kinabukasan ay sinunod ko ang payo ni Karen. Sinundan ko si Roy. Nakita ko naman na pumasok siya sa opisina. 5:00 ng hapon lumabas siya at nakita kong dumiretso siya sa bahay. Ako naman ay pumunta muna ng palengke para may alibay ako kung sakaling tanungin niya kung saan ako nagpunta. Pagdating ko sa bahay ay agad niya akong tinanong kung saan ako nagpunta. Sabi ko bumili muna ako ng mga gulay. Niyakap niya ako at hinalikan. Mama Mia, hindi pa nga ako nakapagluto nung panahon na yon ay agad na nag-sex kaming dalawa. Hindi pa rin tulad ng dati. Pero may improvement na. Bakit kaya ganito si Roy sa akin? Nagsasawa na ba siya sa alindog ko? Nagsasawa na ba siya sa routine namin? Kaya naman Mama Mia, nagrenta pa talaga ako ng mga DVD noon para malaman ko ang mga dapat gawin ng isang babae para mapaligaya lang ang partner niya. Baka kasi nabobore na sa akin si Roy.
Baka kasi ang iniisip niya paulit-ulit na lang ang nangyayari sa aming sex. Kaya hindi na siya masaya. Mama Mia, inaral ko talaga ang mga dapat kong aralin. Sinabi sa akin ni Karen na hindi naman daw nakakahiya yun. Dapat lang daw yun na mag-effort din ako sa relasyon naming dalawa. Pero Mama Mia, hindi naman natatapos sa ganun. Kahit na anong practice ko, kahit na sinabi ko pa sa kanya, at kahit na pinakita ko pa sa kanya, Mama Mia, ang mga natutunan ko, ay parang iba pa rin talaga si Roy. Hanggang sa nahuli ko na naman siya na may ibang babae. Paulit-ulit ko siyang nahuhuli, Mama Mia. Paulit-ulit rin naman siyang humihingi ng tawad sa akin. At ako naman, bilang ulirang asawa, bilang nangako ako sa harap ng Diyos na sa hirap at ginhawa, ay sasamahan ko siya. Kaya paulit-ulit ko rin siyang pinapatawad. Pero Mama Mia, kahit pala pinapatawad mo ang isang tao, ay lagi pa rin merong kakaiba dito sa loob ng puso mo. Oo nga't napapatawad mo siya. Oo nga't tinatanggap mo siya ulit at hindi ka nakikipaghiwalay. Pero sa loob-loob mo, Mama Mia, alam mo na may nagbabago. Alam mo na sa bawat pagkakamali niya, sa bawat panloloko niya, ay hindi ka na nagtitiwala pa. Sa bawat sinasabi niyang magbabago siya, para bang hindi na naniniwala ang puso mo. Hanggang sa nasanay na lang ako sa ganun. Palagi siyang may babae, kapag kinokompronta ko, umaamin, tapos tinatapos rin naman niya agad. Kaya naisip ko, Mama Mia, mga panandali ang aliw lang siguro ang mga babaeng yun para sa kanya. Mga babaeng, alam niya, na nagugustuhan lang ang sex na inaalay niya. Kahit na masakit sa akin, kahit na nakaka-insulto sa akin, tinatanggap ko na lang yun. Si Karen, buti na lang talaga, Mama Mia, at hindi pa rin nagsasawa sa bawat pagrereklamo ko sa kanya. Alam mo, ikaw kasi, ang tanga-tanga mo eh. Bakit ba pumapayag ka na ganunin ka ng asawa mo? Hiwalayan mo nga nang maisip niya na hindi ka laging available para sa kanya. Kasi kapag hindi mo hinihiwalayan yan, naku, mamimihasa yan. Namihasa na nga ngayon eh. Hindi talaga yan magbabago hanggat wala kang gagawing aksyon. Pero Karen, mahal na mahal ko talaga si Roy eh. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Sabi ko. Ayun lang. Tanga ka nga talaga. Sige Leslie, magpakatanga ka hanggang sa gusto mo. Sigurado naman ako balang araw matatauhan ka rin. Sabi ni Karen. Pero hindi nangyari yun, Mama Mia. Lumipas ang 2 taon sa aming relasyon bilang mag-asawa ay ganun na ganun pa rin si Roy. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naramdaman ko na naman na may ibang babae siya. Kasi nga, halos hindi na niya ako ginagalaw. Laging sinasabi niya ay busy siya sa trabaho. Laging sinasabi niya ay marami siyang ginagawa. Nung una ay iniintindi ko pa siya. Hanggang sa ang sex namin, Mama Mia, kung nung una ay umaabot ng halos 3 oras, hanggang sa naging 1 oras na lang, hanggang sa naging 30 minutes na lang, hanggang sa naging 5 minutes na lang talaga, Mama Mia. Wala pa nga ako sa rurok ng kaligayahan. Hindi pa nga ako nagsisimulang mag-enjoy ay tapos na siya agad. Bakit ganon? Bakit nangyayari yon? Siguro may ibang babae na naman siya. Mama Mia, tinanong ko siya. Roy, bakit ganito na naman tayo? May ibang babae ka na naman ba? Lagi ka na lang naka-overtime sa trabaho. Lagi ka na lang may ginagawa. Ano ba? May babae ka ba? Leslie naman. Kailan pa ba tayo matatapos sa ganito? Wala akong ibang babae, okay? Wala. For the first time, Mama Mia, hindi umamin si Roy. Inisip kong siguro nga wala talaga siyang ibang babae. Dahil noon, kapag nahuhuli ko siya o kapag kinokompronta ko siya, kapag meron ay sinasabi naman niya sa akin. Pero nito lang, kahit anong tanong ang gawin ko ay hindi siya umaamin. Magkasama kami ni Karen noon at kumakain sa labas nung
Binuwelta ko sa kanya ang problema ko. Girl, kung tunay ngang may ibang babae siya at dinideny na niya sa'yo, naku baka iba na yan. Baka meron na talagang kakaibang nangyayari sa kanila. Baka hindi na yan katulad nung iba, na fling lang, na sex lang. Anong ibig mong sabihin, Karen? Tanong ko. Eto na naman tayo, nagbubulag-bulaga na naman si Manang Leslie. Alam mo, tayong mga babae, meron tayong tinatawag nila na woman's instinct. At kapag naramdaman mo yun, kailangan mong kumpirmahin kung totoo ba. Hindi mo pa ba sinusundan si Roy? Hindi mo pa ba tinatanong kung saan siya kapag nag-overtime siya? Sige, halika. Wala naman akong pasok ngayon eh. Mag-aalas 5 na rin. Patapos na ang trabaho ni Roy. Gusto mo mag-spy tayo sa kanya? Tanong ni Karen. Mama Mia, ayoko sana dahil ayokong makita ang katotohanan na may ibang babae nga ang asawa ko at this time ay dinideny na niya sa akin. Pero naging mapilit si Karen. Ako rin naman, subconsciously, ay interesado din akong malaman. Kahit na alam ko na masasaktan ako sa masasaksihan ko. Mama Mia, nandun nga kami sa harap ng opisina ni Roy. Pero hindi niya kami makikita sa kung saan kami naroroon. Tinago rin ni Karen ang kotse niya kaya hindi kami makikita kung sakali mang lumabas na si Roy. Walang Roy na lumabas. Akala ko nga ay hindi na siya lalabas o baka kanina pa nakaalis. Pero nung bababa na sana ako sa kotse ni Karen para magtanong ay nakita kong lumabas na siya. Pumasok siya sa isang kotse. Mama Mia, hindi namin yon sasakyan. Kaya naman sinundan ko ang kotse na yon. Pumasok sila sa isang motel. Hindi ko na nakita ang itsura nung babae. Mama Mia, gustong-gusto ko siyang pasukin doon pero ayoko namang mag-eskandalo. Ayoko may iskandalo si Roy at ayoko ring may iskandalo ang sarili ko. Kaya naman ang ginawa namin ni Karen ay inantay namin silang makalabas. Pagkatapos ng halos 3 oras ay lumabas na ang kotse at sinundan namin at bumalik ito sa opisina nila. Bumaba si Roy. Binaba rin ng babae ang kanyang window side, Mama Mia, at nakita ko ang itsura niya. Kung ako ay morena, siya naman ay tisay. Maputing-maputi, Mama Mia. Chinita pa at matangos ang ilong. Maganda nga siya. Si Roy naman ay nagpaalam sa kanya at humalik pa sa mga labi nito bago pumasok sa sasakyan namin. Mama Mia, doon na ako hindi nakapagtimpi. Nung makaalis na ang kotse na yon ay bumaba ako at hinarang ko ang katawan ko sa papaalis ng kotse namin na drive ni Roy. Nakita ko talaga ang mukha niyang gulat na gulat dahil hindi naman tinted ang sasakyan namin. Bumaba siya, Mama Mia. Doon pinagsasasampal ko siya. Buti na lang talaga at gabi na yon at wala nang ibang halos tao kundi ang gwardiya na lang sa building nila. Niyakap ako ni Roy at pilit na pinapasok sa kotse. Mama Mia, pinalis ko na si Karen. Nung makapasok na ako sa kotse, doon ko siya pinagsasasampal ulit. Sabi mo wala kang ibang babae. Sabi mo, wala ka ng ibang babae at tapos na kayo lang lahat ng mga babae mo. Ngayon ka pa nagde-deny sa akin, Roy. Ano bang meron sa babaeng yon, ha? Tanong ko. Mama Mia, hindi siya umimik. Nag-drive lamang siya. Kahit na anong hampas ko ay hindi talaga siya natitinag. Hanggang sa makarating na kami ng bahay. Pagkalabas niya ng kotse ay agad ko siyang sinundan at agad ko siyang binubungangaan. Yan, yang ganyan mo. Yan ang dahilan kung bakit naririndi na ako sa'yo. Pwede ba patulugin mo na ako? Bakit? Napagod ka sa ginawa niyo sa motel? Ha? Alam mo Leslie, nakakasawa ka na eh. Alam mo, nakakasawa na yung bibig mo. Kung ayaw mo na ng ganito, maghiwalay na tayo. Pagkasabi ni Roy nun, Mama Mia, ay bigla akong natahimik.
Kaya niya akong hiwalayan para sa babaeng yon. Kaya niya akong iwanan. Nung pumasok na siya sa kwarto ay tinawagan kong muli si Karen. Inaya ko siya na mag-bar muna kaming dalawa. Buti na lang talaga at wala pang asawa si Karen dahil naghiwalay na rin sila nung kaibigan ni Roy. Tulad ni Roy ay nagloko rin ito. Pero si Karen, Mama Mia, mas matapang siya kesa sa akin. Mas madali siyang makipaghiwalay. Siguro dahil mag-boyfriend lang sila. Hindi katulad ko na mag-asawa talaga kaming dalawa ni Roy. Umiiyak na ako noon kay Karen habang lasing na. Ikaw kasi talaga, girl, napakatanga mo. Napakatanga mo. Karen, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Alam mo bang hinahamon na niya ako ng hiwalayan? Anong gagawin ko? Hiwalayan mo! Wala pa kayong anak. Maganda ka. Marami ka pang makukuhang iba. Alam mo, bata ka pa. Marami pang magkakagusto sa'yo. Kaya please, huwag mong ikulong ang sarili mo dyan sa walang kwenta mong asawa. Palibhasa alam niyang dak siya kaya nangangaliwa. Yung mga babae kasi talaga kapag nalalaman nilang daks yung lalaki, kahit na alam nila na may masasaktan sila, kahit na alam nilang may asawa na, pumapatol pa rin. Kaya alam mo ba, hindi mo deserve si Roy. Karen, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala siya pero hindi ko rin kaya na paulit-ulit niya akong niloloko. Ano ba ang gagawin ko, Karen? Paano ko ba mapapatino ang asawa ko? Tanong ko. Alam mo, mas mabuti sana mawala na yung isang bagay na kinababaliwan ng mga babae sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Putulin mo! Putulin? Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Kahit na medyo may tama na ako sa alak na aming iniinom, ay para bang nawala lahat ng tama ko sa sinabi niya. Oo, putulin mo yung kanya. Nang sa ganun wala nang kababaliwan yung mga babae. Ano pang magiging silbi niya sa mga babae, hindi ba? Mama Mia, nung makauwi na ako ng bahay ay tulog na tulog si Roy. Laging umaalingaw-ngaw sa utak ko ang sinabi ng kaibigan ko. Putulin ko raw ang kanya. Putulin ko raw ang kaligayahan niya. Ang isang bagay na nagagamit niya para mambabae. Pero hindi ko alam kung paano ko yun gagawin. Natulog na lang ako sa tabi niya. Kinabukasan pagkagising ko, ay gising na rin siya at naliligo na. Agad akong nag-prepare ng breakfast, Mama Mia. Agad ko siyang nginitian, niyakap at hinalikan pagkatapos ay inaya ng mag-breakfast. Umupo naman siya. Tinanong niya ako kung ayos na ako. Sumagot akong oo. Mama Mia, ang buong akala siguro niya ay napatawad ko na ang ginawa niya. Pinipilit ko naman ang sarili ko. Pinipilit ko siyang patawarin sa pagkakamali niya. Pero Mama Mia, nung nalaman ko na paulit-ulit pa rin silang nagkikita nung babaeng yun, ay halos mabaliw-baliw talaga ako. Iyak ako ng iyak na para bang wala ng bukas. Para bang namatayan ako ng paulit-ulit. Napaka-unfair naman ni Roy. Mama Mia, sinakripisyo ko ang buong pagkatao ko sa kanya. Trabaho ko, career ko, ang pagiging independent ko at dumepende talaga ako sa kanya dahil yun naman ang gusto niya simulat sa pool. Pero bakit ngayon na nakadepende na ako sa kanya? Bakit ngayon ay niloloko niya ako? Hanggang sa hindi ko na natiis. Mama Mia, isang plano ang nabuo sa utak ko. Isang plano na hindi ko alam kung paano ko isasakatuparan. Friday noon, Mama Mia. As expected, hindi naman umuwi si Roy ng maaga. 12:00 na ng gabi nung maramdaman ko ang pagpasok niya. Agad siyang nagpalit ng damit at humiga sa tabi ko.
Patalikod pa siyang natulog sa akin. Bakit ganon? Hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ni Roy. At dahil sa ginawa niyang yon ay mas tumibay pang kagustuhan ko, Mama Mia, na tapusin na lang ang lahat. Nagawin ko na lang ang pinayo sa akin ni Karen. Bumangon ako nung natutulog na siya. Naligo akong muli. Nagsuot ako ng sexing damit, Mama Mia. Nagpabango, naglotion. Pagkatapos ay pumunta ako sa kusina. Hinanap ko ang pinakamatalim na kutsilyo na meron ako. Hindi pa ako nakontento sa talim na yon, kaya hinasa ko pa. Pagkatapos ng halos 10 minutong pagmumuni-muni, bitbit ng kutsilyo ay pumasok ako sa kwarto naming mag-asawa. Hinalikan ko si Roy sa labi niya. Pero tinutulak niya ako. Nagsabi niya pagod na pagod raw siya. Pero Mama Mia, hindi ako nagpatalo. Pinatihaya ko siya. Pagkatapos ay pumasok ako sa loob ng kumot. Binaba ko ang shorts niya at ang kanyang underwear. Doon ay pinaglaruan ko ang pagkalalaki niya. Pinapaligaya ko siya, Mama Mia. Unti-unti naman yung nabubuhay. Hanggang sa unti-unti ko na ring naririnig ang ungol niya. Mama Mia, nung una ay nag-enjoy ako. Nung una, naiisip ko na mag-make love kaming dalawang mag-asawa dahil may ilang linggo na rin na walang nangyayari sa amin. Pero isang bagay ang pumasok sa isipan ko, Mama Mia. Ganon din kaya ang ungol niya kapag pinapaligaya siya ng kanyang babae? Paulit-ulit yun, Mama Mia, na tinatanong ko sa isipan ko. Hanggang sa yung tanong na yun ay nagbigay ng parang napakaraming patalim sa puso ko at sinasaksak ako. Para bang may bumubulong sa akin na ganun nga ang ungol niya. Mas maganda pa ang ungol niya dun sa babae niya kesa sa'yo. Hanggang sa nawala na nga ako sa wisyo ko, Mama Mia. Nawala na lahat ng takot at guilt na nararamdaman ko. Kinuha ko ang kutsilyo na nasa gilid lang ng kama. Pagkatapos, Mama Mia, nagdilim na ang paningin ko. Oo, pinutol ko na ang kaligayahan ng asawa ko. Grabe, Mama Mia. Grabe ang iyak niya nun at sigaw. Doon ako natauhan nung sumisigaw na siya at umiiyak na siya sa sobrang sakit. Agad akong tumawag sa mga kapitbahay namin. Natulungan siya. Nung maisakay na siya sa ambulansya, Mama Mia, ay tinawagan ko si Karen at umalis ako sa bahay ko at pumunta ako sa kanya. Umiiyak ako, Mama Mia. May dugo pa noon ang t-shirt ko. Hindi ko kasi napunasan ang kamay ko, Mama Mia, kaya nung nagbihis ako ng damit, ay nalagyan ng dugo ang aking t-shirt. Girl, ano bang nangyari? Madaling araw na, bakit ba nandito ka? Naghiwalay na ba kayo ni Roy? May pag-aalalang tanong ni Karen. Girl, ginawa ko ang sinabi mo. Sinabing ano? Yung sinabi mo nung uli tayong mag-usap. Leslie, hindi naman ako manghuhula. Hindi ko na matatandaan lahat ng mga pinagsasabi ko. Alam mo naman ako, 'di ba, masyadong madaldal. Minsan yung mga lumalabas sa bibig ko, hindi ko na maaalala. Sabi niya. Girl, pinutol ko na ang kanya. Ano? Gulat na tanong ni Karen. Ginawa mo yun? Di ba yun ang sabi mo? Tanggalin ko kung ano man ang ginagamit niya para magpaligaya ng mga babae. Kaya yun ang ginawa ko. Leslie, biro lang naman yun. Hindi ko naman sinabi na totohanin mo yun. Alam mo, nagbibiro lang ako, di ba? Bakit mo naman ginawa yun? Paano kung sampahan ka ng kaso ni Roy? Paano kung makulong ka? Doon ako iyak ng iyak, Mama Mia. Grabe ang iyak ko noon.
Hindi ko na naisip ang magiging consequence sa ginawa ko. Labis-labis na ang naramdaman kong sakit sa mga ginagawa ni Roy. Labis-labis na ang ginagawa niya sa akin, kaya ako nagawa ang bagay na yun. Ilang araw din akong nagstay sa bahay nila Karen. Hindi ako lumalabas sa kwarto niya. Natutulog lang ako at halos hindi na kumakain. Pagkatapos ng 1 linggo, Mama Mia, ay umiinom ako sa bahay niya. Naabutan niya ako noon, nakagagaling lang niya sa trabaho. Leslie, tama na yan, please. Nangyari na ang nangyari. Magpasalamat ka na lang talaga at hindi raw magsasampa ng kaso si Roy. Talaga? Sabi ko na tuwang-tuwa. Ang naisip ko noon, Mama Mia, baka nga mahal talaga ako ni Roy kaya hindi niya ako sasampahan ng kaso. Talaga ba? Hindi siya magsasampa ng kaso sa akin? Hindi raw. Mama Mia, dahil sa sinabi niya ay nagdesisyon akong umuwi na ng bahay namin ni Roy. Pero pagdating ko doon ay nakaimpake na siya. Roy, patawarin mo ko, pag-usapan natin to please. Sabi ko. Hindi na ako magsasampa ng kaso, Leslie. Para saan ba? Hindi naman na maibabalik yung nawala sa akin. Siguro naman sa mga nangyari, quits na tayo ngayon. Hayaan mo na kaming dalawa. Hayaan mo na kaming dalawa ni Cheska. Yun pala ang pangalan ng babae niya, Mama Mia. Iyak ako ng iyak noon. Hindi na siguro talaga ako mahal ni Roy, Mama Mia. Dahil kahit na ganun ang nangyari, ay mas pinili pa rin niya si Cheska kesa sa akin. Sabi niya, wag ko na lang daw silang guluhin ni Cheska at quits na kaming dalawa. Dahil sa nangyari, Mama Mia, ay halos hindi ako makabangon. Nandun lang ako sa loob ng bahay, umiiyak araw-araw, ni hindi na nga ako naglilinis, ni hindi na ako naliligo. Hindi ko na inaalagaan ang sarili ko dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Si Karen ang naging tanging karamay ko. Leslie, makakaya mo yan. Makakaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ikaw kasi, nagmahal ka, inubos mo lahat-lahat. Binigay mo lahat-lahat sa kanya. Karen, hindi ko na kaya. Gusto ko na lang mamatay. Gusto ko na lang mawala sa mundo. Hindi ko kaya nang wala si Roy. Paulit-ulit kong sabi habang malalaking patak ng luha ang umaagos sa mga mata ko. Leslie, alam mong kaya mo. Lahat ng bagay lumilipas lang, maging yung sakit na nararamdaman mo ngayon, lilipas lang din naman yan. Alam ko dahil pinagdaanan ko yan noon, di ba? Halos mabaliw-baliw din ako. Halos tapusin ko rin ang buhay ko. Sino bang may sabi sa akin na makakabangon rin ako? Sino bang may sabi sa akin na lahat ng ito ay lilipas lang din? Di ba ikaw yun, Leslie? Nasaan na yung Leslie na kaibigan ko? Nasaan na yung Leslie na matapang? Yung Leslie na independent? Yung Leslie hindi nakasandal sa iba? Leslie, makakaya mo yang ibalik. Hayaan mong tulungan kita. Umiyak ka lang ng umiyak hanggang sa matapos na rin ang pag-iyak mo. Mama Mia, yun nga ang ginawa ko. Umiyak ako ng umiyak halos araw-araw. Matapos ang 2 buwan, naisip kong hindi na talaga babalik sa akin si Roy. Naisip kong kailangan ko nang mabuhay ulit. Unti-unti na rin nauubos ang savings ko, Mama Mia. Kaya naman ang ginawa ko ay nag-apply ako ng trabaho. Buti na lang talaga at tinanggap akong muli dun sa dati kong pinagtatrabahuan. Masaya ako dahil nakapasok akong muli sa trabaho pero Mama Mia, gabi-gabi ko pa rin naaalala si Roy. Gabi-gabi ko pa rin naaalala ang pinagsamahan naming dalawa. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak dahil nanghihinayang ako sa pagiging mag-asawa namin. Hanggang sa lumipas na rin ang halos 7 buwan.
Unti-unti ay nagiging maayos na ako. Mama Mia, isang araw ay kumakain kaming dalawa ni Karen sa paborito naming restaurant. Nung nakita namin ang pamilyar na babae na pumasok kasama ang isang lalaki. Magkaakbay silang dalawa. Sweet na sweet. Leslie, di ba yun yung babae ni Roy? Tanong niya sa akin. Siya nga, Mama Mia. Si Cheska. Nilapitan ko siya. Niloloko mo si Roy? Tanong ko. Ano bang lolokohin ko ay matagal na kaming hiwalay? Wala nang silbi sa akin yun. Di na ako napapaligaya. Ikaw naman ang may kasalanan. Sabi niya sa akin. Mama Mia, imbis na nagmo-move on na ako, imbis na iniisip ko na ang sarili ko, bigla naman akong naawa kay Roy. Paano na nga siya ngayon? Paano na siya ngayon na wala na sigurong ibang tatanggap sa kanya? Na wala nang ibang babaeng magmamahal sa kanya dahil wala na siyang mai-offer pang iba. Mama Mia, hinanap ko si Roy. Kahit na anong uulit pa sa akin ni Karen na wag kong gawin yon, pero hinanap ko siya. Alam kong kasalanan ko kung bakit nag-iisa na lang siya ngayon. At hindi ko maatim, Mama Mia, na pabayaan siya ng ganon. Nung pinuntahan ko siya sa pinagtatrabuhan niya, ang sabi nila ay matagal na raw na wala si Roy doon. Ang sabi nila, Mama Mia, matagal na raw itong nag-resign mula nung mangyari ang trahedya. Pinuntahan ko ang pamilya ni Roy. Kahit na galit sila sa akin, may isang kapatid naman niyang nakaunawa sa mga ginawa ko at sinabi sa akin kung nasaan si Roy. Nasa probinsya pala nila siya. Mama Mia, walang pag-aalinlangan na pinuntahan ko siya roon. Nakita ko siya. Nagdidilig siya ng mga halaman. Roy? Tawag ko. Nilingon niya ako. Leslie, anong ginagawa mo rito? Roy, hindi pa ako nakahingi ng tawad sa iyo eh. Patawarin mo ko ah. Patawarin mo ko. Umiiyak akong sabi. Leslie, hindi. Ako ang may kasalanan sa'yo. Alam kong nagawa mo lang yun dahil labis-labis na kitang nasaktan. Ako ang patawarin mo, Leslie. Patawarin mo ko sa pagsira ko sa buhay mo. Roy, nasira ko rin naman ang buhay mo kaya patawarin mo rin ako. Pagkatapos naming makahingi ng tawad sa isa't isa ay nagyakapan kami, Mama Mia. Pinapasok niya ako sa loob ng bahay at dun kami nag-usap. Ang sabi niya, ginawa naman daw niya ang lahat, mapaligaya lang si Cheska sa kama pero hindi na nagiging sapat kay Cheska ang kakulangan niya. Kaya ito naghanap ng iba na naging dahilan kung bakit naghiwalay na lang silang dalawa. Mama Mia, pagkatapos noon, ay binibisita na ako ni Roy sa bahay. Paminsan-minsan nagdadala siya ng pagkain. Paminsan-minsan naman ay bulaklak. Alam ko, Mama Mia, marami ang nagsasabi na baliw na ako dahil muli akong nagpaligaw sa ex ko. Ang totoo niyan, maging ang pamilya ni Roy ay galit na galit sa kanyang desisyon na muli akong ligawan. Pero Mama Mia, dahil sa mga nangyari ay napatunayan namin ni Roy na mahal talaga namin ang isa't isa. Meron lang talagang mga bagay na sadyang inuuna namin dati. Yung mga nararamdaman namin, yung ego namin, yun ang mga naging mas mahalaga sa amin noon. Kaya naman nagawa naming saktan at pasakitan ng isa't isa. Matapos ang 3 buwan na panliligaw ni Roy ay muli ko siyang tinanggap. Naging kami ulit, Mama Mia. Alam mo ba na kinakantsawan pa ako ng ibang mga nakakaalam sa nangyari sa amin? Paano raw ako mapapaligaya ngayon ni Roy? Ngayon na wala na ang pagkalalaki niya dahil pinutol ko. Pero Mama Mia, kung noon na kumpleto pa si Roy, ay naging miserable ang pagsasama namin. Naging miserable ang bawat
araw ng buhay ko, pwera na lang kung nagsisex kami. Ngayon ay mas malaking bahagi na ng araw-araw namin ng masaya. Mama Mia, nag-ampon na lang kami ni Roy. Pumayag naman siya na ampunin namin ang isa sa mga anak ng pinsan niya. Ngayon ay masaya na kaming nagsasama. Oo, hindi ko may pagkakaila sa inyo, Mama Mia, na may kakulangan na sa sex life namin. Alam mo, ginagawa naman ni Roy ang lahat para mapaligaya ako sa kama. At sapat na sa akin yun. Hindi naman yun ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ang asawa ko. Ang mahalaga sa akin ay ang pagsasama naming dalawa at ang pagmamahala na meron kami. Alam ko, kakaiba ang naging storya ng buhay namin. Hindi ko nire-rekomenda na gawin niyo to sa mga asawa niyong manloloko. Pero mga lalaki, please lang, huwag kayong manloloko lalo na sa mga babaeng seryosong nagmamahal sa inyo. Dahil alam nyo, hindi lang puso nila ang winawasak nyo kundi ang kanilang buong pagkatao. Nagiging halimaw sila dahil sa ginawa niyong pananakit. At kapag naging halimaw sila at gumanti sa inyo, hindi nyo magugustuhan ang mga bagay na kaya nilang gawin. Kahit pa babaeng napakatino, kahit pa babaeng Pilipina at Maria Clara, kapag napuno na ng galit ang puso ay nakakagawa talaga ng mga bagay na hindi mo akalain na kanilang magagawa sa kanilang buhay. Naway maging tapat, maging faithful at maging mapagmahal tayo sa ating mga katuwang sa buhay. Hanggang dito na lamang, Mama Mia. Nawa po ay nakapagbigay ng leksyon itong sulat ko na ibinahagi sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa oras. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon para basahin at ibahagi sa iba ang kwento naming dalawa ng aking asawa. Lubos na gumagalang, Leslie. Kakaiba naman ang kwento ni Leslie. Nakakatakot. Nakakatakot nga. Hindi ko alam kung kakayan ko bang gawin yun. Charot. Anyways, wag niyong gawin yun ha, girls. Mga babae, wag niyong gawin yun. Kung labis-labis na kayong nasasaktan, bumitaw na kayo. Dahil ang pagkapit niyo sa isang maling relasyon, sa isang relasyon na lagi lang kayong sinasaktan, pinapasakitan, niloloko, ginagago, ginagawang tanga, at ang ginagawa niyong pagkapit ay parang pagkapit niyo sa isang kutsilyo na habang humihigpit ang kapit niyo, humihigpit at mas lumalalim din ang sugat na binubuo nito sa inyo. Kaya kapag nasasaktan kayo, learn to let go. Bitawan niyo yung kutsilyo nang sa ganoon ay matapos ang paglalim ng sugat at magsimula kayong maghilom. Alam kong hindi madaling bumitaw. Hindi talaga madali, lalo na kapag mag-asawa kayo. Mapakahirap talaga. Sa totoo lang, iisipin nyo pa lang na mawawala yung asawa nyo, mawawala yung someone na nakadepende kayo. Napakahirap na talaga. Paano pa kaya kapag, 'di ba? Nililive up nyo na yung bagay na yun, yung wala na talaga siya. Pero kapag nasisira ka na in the process of loving someone, mas mabuting bumitaw muna. Kasi kung kayo naman talaga ang itandahana para sa isa't isa. Sana magkaroon tayo ng lakas ng loob na mas mahalin ang ating mga sarili. Sana mas ipagdasal natin ang ating paghilom kaysa sa gumanti. Lahat naman naniniwala ako na may karma. Kapag ginagawan ka niya ng masama, kapag niloloko ka niya, hindi man ngayon, siguro masaya siya ngayon sa panloloko niya sa'yo, pero darating ang araw, mararamdaman din niya lahat ng naramdaman mo. May interes pa. Kaya magpakabuti ka lang, huwag kang gumawa ng mali, huwag kang gumanti. Ang pinakamagandang ganti na magagawa mo ay maging maayos ang buhay mo nang wala na sila sa piling mo. Go girl, kaya mo yan. Magdasal ka lang at magtiwala sa may kapal. Maraming salamat, Leslie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa at maraming salamat din sa mga
nanood, nakinig. Nako mga boys, matakot na kayong manloko ha. And kung nagustuhan niyo ang kwento ni Leslie, please do not forget, like and share this video. Pagkatapos, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please, 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 please do subscribe to our channel. And kapag nakapag-subscribe na kayo, click the notification bell para lagi kayong updated. Kung meron kayong mga kaibigan na baka magustuhan din ang ganitong klase ng content, ang ganitong mga kwento natin, please huwag kayong mag-atubili na i-invite sila para naman malaman nila na marami pala tayo dito. Unti-unti tayong dumaradami. And kung may sarili ka ring kwento na nais mong i-share, huwag kang mahiya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar kung sino ka. All you need to do is to email me, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow din ako sa aking mga social media accounts at page. May Facebook page po ako at may TikTok po ako, Mama Mia Cagayan de Oro. Paminsan-minsan ay nagla-live tayo doon, so please do subscribe. Do follow me there. And magkita-kita tayong muli sa panibago na namang kwento ng buhay na aking ihahatid. Again po, malapit na tayong mag 50,000 subscribers. Malapit na ako ma-pressure kung paano ko ba isi-share ang sariling storya ng buhay ko. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.